Magandang oras mga kagulin boy. Medyo patawa muna tayo ngayon. Kailangan tatawa tayo. Laughter is best medicine, ika nga. Ito ay isang episode ng 4 alas na bisita si Ronald Llamas. Ronald Llamas, isang magaling na political analyst. At dito ay, of course, matatawa tayo dito eh. Ito yung kanya breakdown. Ito yung kanyang paggiba sa sinasabi ni Cayetano na we are under attack in the Senate. Sino bang umatake sa Senate? Yung driver lang naman ang kumuha pala ng backpack na naiwan, yun daw ang umatake. Wala ni isa mang baril na dala, at bago pumasok yun ay tumawag yun sa security guard na kukunin niyang backpack, at yun dahil sa mga praning na ay nagpaputok kaagad sila at hinuli yung driver ng NBI na wala mang dalang baril. Kaya napapraning. Kaya merong breakdown dito si Ronald Llamas kasama ang 4 alas. Atin pakinggan, matatawa tayo dito. Don't you fear for your life? I'm scared. Kabahan kayo! Hindi mo lang tubig. Nag-Facebook live ka muna, sir. Alam mo, kung si Ambassador Jesus Christ, Senator Alan Cayetano, ay kinonsulta yung kanyang kapatid. Si Director Lino Cayetano. Yun ang good one. Eh baka mas maayos yung script. Hindi yung script nito katabi ko sa kaliwa. Na nagpipilit maging artista. Action star. Oo. So, kung yun lang doon siya kumonsulta, baka medyo kapani-paniwala. Yan. Lalo na sa mga PR katulad ni Alan. Yan, tama yan. Tama yan. Pero mo, isang sako na basura sa Quinta Market, pinulot ng script na yan. Ito nga pinulot eh. Ang bilis-bilis magagawa ng script eh. Grabe. Nang malaman nila na mayroon palang mga NBI sa katapat na building ng GSIS, ay gumawa kaagad si Alan Toco Cayetano ng script na ito ang gawin natin paputok tayo, sabihin natin we are under attack, at ipakunan ng sa media, marami kasing mga media doon. Pero yung nakunan, likod lang bandang likod. Hindi nakita talaga sinong kaharap ng mga Marines at PNP. Sino yung pinuputukan? Yung pinuputukan, bintana pala at saka kisame. Kaya sabi ni Ronald Llamas, mga tuko yung pinagbabaril. Kaya kawawang mga tuko. Mga kababayan, wala talagang kalaban. Hindi talaga pumasok ang NBI. Yung sinabing na aresto, driver lamang yun na kumuha ng backpack na naiwan sa loob ng entrance ng Senado. Okay, balik tayo sa 4 alas Nilulusog ka ng isang driver ng NBI na kinukuha lamang yung kanyang backpack at tinext pa niya yung security ng Senado na kukunin niya. Diba? Tapos nilulusob ka ng mga NBI tsaka security guard ng GSIS. No? Kitang-kita. Kinakandado nga Kinasarado nga yung pintuan para hindi mo sila lusubin at para hindi makalabas si Bato. Tapos binabarena daw para makapasok. Diba? Binabarena para makapasok. Diba? Tapos hindi ba nila alam na pag nagpaputo ka ng baril, meron yung ballistic record. Kaninong baril lang galing. Tapos may paraffin test yan. Kung sino nagpaputo. At may CCTV yan. Bawat sulok. So ito nga ang pagtataka, itong Mau Aplasco. Mau o ano bang pangalan yan? Mau o Amaw? Amaw Aplasco. Hindi na pala on active duty yan eh. Yan ay civilian na lamang. Dating yata yan? Dating Colonel Aplasco o General ba? Ngayon retired na yata yan, at ibig sabihin civilian siya. Bakit paputukan niya bakit magbigay siya ng warning shot sa mga NBI? Itauhan ng gobyerno yan eh. Bawal putukan ng civilian ang mga man in uniform. Mga NBI yan eh.
Tapos pinaputukan daw niya, nagpasalba siya, warning shot. Bakit mag-warning shot siya? Civilian lang siya. Tapos naka full metal gear siya. 'Di ba? Naka ano siya, naka bulletproof, daming magazine, and then submachine gun yung dala eh. Kaya parang Rambo. Tapos civilian na lang pala ito dahil retired general yata kasi ang tawag sa kanya General Amaw Aplaskay, sabi ng yung reporter na General Amaw, yun ang sabi. Okay, balik tayo dito. At least matatawa tayo kay Llamas. Magaling na komedyante din to eh. Tago ang CCTV. Tago! Ang problema, edited eh. Katulad yung hinahabol si Bato, hindi pinakita Yun. nung binigyan siya ng warrant of arrest ng dalawang babae. Binigyan siya. Tapos tinulak niya. Yun ang hindi pinapakita. Ang pinapakita, si Guido. Ayun, siyempre hindi papakita yung tinulak ng mga babae ng NBI. Kasi sasama ang imahe ni Bato eh. Kaya ganyan katuso ang Senado. Ang Senado na grupo ni Alan Peter Tuco Cayetano. Inedit yung video na pinaghabol si Bato eh. Inedit yung portion na binigyan siya ng warrant of arrest and then tinulak niya yung dalawang babaeng NBI. Dapat ang nag-serve ng warrant ay lalaki eh. Para kapag itinulak ay hindi niya kayang mahawi. Okay? So ito na, bardagulan with Ronald Llamas. Isa-isang ginigiba ni Ronald ang sinasabi ni Cayetano eh. Yes! He was given like Wang babae. Tinigyan siya ng kwan. female agents. Ng warrant of arrest. Matakbo siya sa babae. Let's not go there. So, Iba talagang ito. diba? Tapos, nagbigay ka ng warning shot. Yan. Diba? Alam mo, kahit warning shot, merong rules yan eh. Correct. Diba? Una, ba't ka mag-warning shot Yun. laban sa mga law enforcers? Tama. Dapat kayo? Hindi ka naman law enforcer eh. Balistad. You're a private security, ibig sabihin civilian ka. True. No? Dapat, i-confront mo, tatanungin mo, kakausapin mo, may warrant ba kayo? Ano ba yan? No? Talaga bang pumapasok kayo? Hindi! Nagpaputok Ayun. agad. At ilan ang putok? Yan. 32. 32. Sino binabarel? Law enforcement. Hindi, mga tuko. Kisame nga eh. Kisame. Ano ka ba, Alan? Malapit na kitang tawagin, Kawakano Takot daw si Panelo. Panelo, sabi Diba? Tuko. Tuko eh. So, diba? Si Panelo. Ayun, suspended siya. Bawal yun eh. Bawal. Hindi ka pwede mag-warning shot sa mga law enforcers. Hindi ka pwede mag-warning shot sa isang enclosed na lugar. Ricochet. Ayun. So May ito nga, tinatawag bakit dyan na ka ba mag-warning shot? Wala ka naman kaharap na danger, di ba? Yung kumuha ng backpack na driver, nasa baba lang daw eh. Nasa second floor yung shooting. Kaya paanong nangyari na magpasalba siya o warning shot, nandun lang yung driver sa baba eh, sa first floor. Kaya diyan natin mahalata, nakikita na acting lamang ito, scripted na shootout, na wala naman talagang kalaban, walang pumasok. At nakakatawa ito dahil bintana at kisame ang pinagbabaril, 32 shots na nakikita sa mga kisame. At wala ni isang bala na pumasok galing sa NBI. Hindi nagpaputok ang NBI. Sila lang yung nagdrama-drama sa loob para magkaroon ng parang komosyon, and then yung simpatiya ng mga DDS ay maibigay kay Peter Alan Cayetano. Pero ngayon wala eh, durog na durog yung itong stage show na ito. Durog na durog eh. Durog na durog. Halatang halata kahit sino magsasabi na wala namang shootout. Kapag sabi nga ng Trillanes, sa ganung kadami na putok, dapat may tatamaan. Wala eh. Paano tatamaan? Wala naman talagang konfrontasyon. Walang konfrontasyon, mga kababayan. Balik tayo sa 4 alas.
Hindi po si Ricochet puro yan. Diba? Bakit Eh kung tinamaan yung iba ron, no? Correct. Pinut mo in harm's way yung mga media, yung mga empleyado, diba? Tama. Oo. Media, tama. Oo. Tapos, Uy, nag-aiyak. nagre-reklamo pa ngayon ng Senate President na yung minority Baliktad, daw ay baliktad. kasama sa isang conspiracy dahil wala sila lahat doon. Oras na uwi yan, sir. Nag-adjourn na eh. Anong gagawin mo? Hihintay mo yung Ayun. putukan. Yun ang conspiracy. Yung mga naghintay ng putukan. Yung mga umalis, walang alam yan. Kaya ka umalis eh. Adjourn na. Diba? Nako. Init na ulo. Ang init. 11,000 views. Ano ba naman yan, di ba? Ayos-ayusin naman ang kwento. Diba? Tapos galit na galit. Galit na galit. Oh, sabi. Galit na galit. Ang sabi. No, ang sabi pa ni Amy. Ayun, ito kasi yung papatayin nangyari. kami. Pinatay Magdedeklara nila ng yung martial ilaw law. sa isang Buntis room si Camille. sa Senado na naroon ang mga DDS Chinators ha. At sabay-sabay silang nag-live stream at nagpalabas sila ng live stream na ang Senado is under attack. Kaya maraming nagsabi na parang Netflix yan parang yung Olympus under fire, di ba? Na palabas. White House, Olympus down, di ba? White House under attack. Parang ganun eh. Akala nila nakakagat ang publiko dahil nag-live stream lahat ng DDS senador. So 12 sila. Nag-live stream sabay-sabay. Na doon pumalpak si Jinggoy Estrada dahil sa kanyang live stream, nabanggit niya yung words na itago niyo ang CCTV, itago niyo ang CCTV. Hanggang ngayon hindi nilabas ang CCTV. Talagang literal na tinago ang CCTV dahil makikita yung script makikita yung mga sundalo na ang pinagbabaril ay bintana lamang at wala talagang NBI na nakakapasok. Nakakahiya, mga kababayan. Tapusin na natin tong bardagulan ng 4 alas. Oo. Diba? Oo. Tapos may dumila pa. Ay, boy, pala si Camille. Di ba? Si Boy Joel Tila. Islay, Si di ba, Testament. GIL? Talagang Jesus is Lord. The ambassador. Oo. Kaya basahin mo New York Oo. Times. Basahin mo Washington Post. BBC. Panoorin mo ang BBC, Jazeera. Al Jazeera, CNN, International. Sikat tayo. South China Morning Post, Channel News Asia, etc. etc. Nangyari. Anong pinagpipiyastahan? Ayun, so Netflix pala miniseries ang tawag sa Sa nangyari Senado. ng kakaibang bansa. Talagang nakakahiya. Kasi napaka na script, nakababang klase, napaka cheap na klaseng script na kahit ordinaryong tao ay nakakaintindi na naku, paano ba nangyaring shootout na walang kalaban tapos yung mga tama ng bala nasa bintana at kisame, hindi level ng tao. Ibig sabihin, hindi tao yung pinuputukan, kundi mga bintana at mga tuko sa kisame, mga kababayan. Grabe talaga ang script na ginawa ni Cayetano, nakakahiya. Pati yung pag-live stream, sino bang mag-live stream pa kapag nagkaputukan na, di ba? Makuha mo ba kayang magsalita sa live stream kapag nagkaputukan na? Kaya ibig sabihin, orchestrated, planado, na ganun, mag-live stream sila para pupunta ang mga supporters ni Bato ng DDS sa Senado at tutulong kung ano man ang nangyayaring pag-atake. Tapos sinabi ni Amy Marcos, Marcialo na. Marcialo ng ano mo, baba mo na, babalina ka. Sino mag-Marcialo niyan, klarong-klaro na stage play lamang Kaya pumalpak, bumabaho na naman muli ang didishit ng mga senadores na yan, ay lalong bumaho yung kanilang amoy at naaamoy na ng kahit na mga DDS na ang sama pala ng mga tao na to. Gawa-gawa lang ng kwento na hindi totoo. Grabe, dahil lamang kay Bato de la Rosa nasisira ang Senado. Walang kakwenta-kwentang senador Parang Robin Padilla lang. Siniswelduhan, walang trabaho. Mga kabayan, walang ang kwenta Walang mga bill na nagawa. Takbo ng takbo lang. Ay, naku. At
tumatanggap pa rin ng sweldo kahit undaran. Di ba? Kaya yan yung mga senador na dapat matanggal na, yung mga hindi nagtatrabaho, hindi nagpapasikat pa, ginugulo ang Senado. Anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Pag-comment na lang sa ating comment section down below sa aking avid followers. Ako'y sumasaludo, at sa ating mga bagong bisita, salamat sa nag-subscribe. Malaking tulong sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.